Sa kanyang narinig ay sinamaan na ni Britney ng tingin ng anak na biglang napayuko. Ngunit saglit lang yon. Bigla din itong nag-angat ng kanyang paningin upang magbigay ng katuwiran sa kanyang ina na alam niya namang tama. Ma'am, wala naman akong masamang ginagawa. Sa kamukha namang mabait yung may-ari. Hindi bang bilin mo sa amin maging friendly at mabuting tao? Saka harmless naman yun. Patulis ng ngusto ni Noah sa kanyang ina. Pilit na kinukuha ang approval nito. Batid niyang hindi rin sila matitis nito at pagbabawalan sa kanilang gusto. Ma'am, okay fine. Pero huwag kayong mang-abala ng ibang tao ha. Baka magpasaway kayo habang naruroon. Talo ng wika ni Britney na medyo nakakonsensya sa pagkawala ng oras sa kanyang mga anak. Hahayaan niya na silang maging malaya. Pinapayagan mo na kaming tumawid doon? Namimilog ang mga mata ni Noah na napatayo pa mula sa kanyang upuan. Ngumisi ng malapad. Tuwing umaga lang naman, ma'am, kasi mas maganda doon ang view. Tapos may swing din. Pangako hindi kami magpapasaway ni Andrea. Behave at magiging proper and prim kami habang naroon. Magpaalam kayo ng maayos sa may-ari and remember na isama si Yaya Tina kapag patungo kayo doon. Hindi pwedeng kayong dalawa ni Andrea, Noah. Baka kung anong mangyari sa inyo kapag walang nagbabantay na matanda. See? Ma'am, let us go there. Yaya Tina's just overacting. Punto pa ni Noah na para bang nanalo sa argumento niya sa mga kasambahay na walang imik dahil wala naman silang magagawa kung magbibigay ng hinaing at reklamo doon. Hindi magawang lunukin ni Kenji ang kanyang almusal na dinala ng kanyang caregiver matapos na makaalis ng mga unexpected niyang bisita. Opportunity na yon, pero pinakawalan niya pa. Napakurap na siya ng kanyang mga mata upang pigilan ang mga luha niyang bumagsak. Gayunpaman ay baka sa mukha niya ang agarang mga kalungkutan. Mr. Barrowell, hindi po ba masarap? May gusto po ba kayong ipabago? Nag-aalalang tura ng caregiver na hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagiging tahimik ng kanyang amo na para bang merong malalim na iniisip. Panay ang lingon ni Kenji sa munting bakas ng kanyang anak na iniwan sa malinis kaninang dalampasigan. Hindi niya alam kung dahil sa sobrang tuwa niya na nakitang anak kaya siya nagkakaganoon o sa frustration na hindi niya magawang kanyang gusto nang dahil sa kanyang kapansanan. Baka kasi minsan lang yung opportunity na yon tapos pinalampas pa niya. Simpleng anong pangalan niya na tanong nito, hindi niya nagawang bigyan ng kasagutan. Hindi, masarap nga. Feeling ko, ito ang pinakamasarap na almusal na natikman ko buong buhay ko. Napakunot ang noo ng caregiver. Hindi niya kasi makitang bagay na sinasabi ni Kenji sa kanyang muka. Lumipas ang buong araw na yon na panay ang tanaw ni Kenji sa karatig na beach. Minabuti niyang manatili sa ikalawang palapag kung saan ay matatanaw niya sila in case na maglaro sa beachfront at hindi naman siya nila doon makikita. Mabuti na yung nag-iingat, baka si Britney na naman ang makakita sa kanya at magulo niya pang pananatili nila. Nang sumapit ang gabi hindi niya nasilayan ang anino ni Britney sa dalampasigan na sa mga sandaling iyon ay sinasali na sa canvas ang mga nagawa niyang sketch ng nagdaang gabi habang ang mga anak ay naliligo sa pool kasamang pahalos makanginig laman ng ginaw na hampas ng hangin. Pinabayaan na lang din ni Britney ang trip ng dalawang anak na kung hindi pagbibigyan ay malamang siya ang guguluhin sa kanyang ginagawa. Malungkot nang mahiga ng gabing iyon si Kenji dahil pakiramdam niya ay merong kulang sa kanyang araw na lumipas. Ilang oras niyang tinitigan ang sketch na portrait niya ng kanyang asawa. Malungkot pa siyang napangiti habang nakatingin dito. Next time, sinawa naman ang sketch ko. Ang portrait pagkatapos niya ay si Andrea naman o kung pwede silang dalawa na magkasama. Mula ngayon wala na akong galit sa anak ni na Anish at Andre. Iisipin kong sariling akin. Kinabukasan sa kaparehong oras ay nagulat si Kenjing makitang naroon ng dalawang bata. Baka ilang beses na ikinurap ang mga mata at baka guni-guni niya lang yon. Gawa ng malikot niyang imahinasyon sa kagustuhang makita niyang dalawang bata. Kung kaya naman kung ano-ano ng kanyang nakikita. Ilang kurap pat hindi sila nawala. Nanatiling nasa harapan niya ang dalawa. Magkahawak sila ng kamay habang malapad ang ngiti sa kanyang labi. Gaya kahapon, bitbit ni Andrea ang fishnet na kulay pula na may mangilan-ngilang laman ng shells na napulot na nila. Tinatangay ang bawat hibla ng buhok ng dalawang bata na kapwa nakatingin na kay Kenji ng mga sandaling iyon. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba kayo pagagalitan ng mommy niyo? Tanong ni Kenji na napaangat ng bahagya sa inupuang duyan ang puwet sa gulat ng biglang pagsulpot nila doon.
nakapantulog pa rin ng mga bata. Don't worry, Mr. Mustache. Pinayagan na kami ni Mommy pumunta dito basta wag lang kaming magiging pasaway sa'yo. Mapagmalaki ang boses na tugon ni Noah na baka sa boses ang galak na muli silang nakita ni Kenji. Umangat ang gilid ng labi ni Kenji sa itinawag ng anak sa kanya. Ano raw? Mr. Mustache? Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang balbas. Ayaw niyang tanggalin iyon kahit na makailang beses na siyang sinabihan ni Althea na ahitin ito. At saka may kasama kami. Lingon pa ni Noah sa gilid nila kung saan sa boundary ng beach resort ay naroon si Tina nakatayo. May kausap to sa kanyang cellphone. Habang ang mga matay na sa banda nila, yumuko ito ng lingunin to ni Kenji. Hindi po ba? Payag naman kayong dito kami manguha ni Andrea ng shells? Ang dami naming nakita doon. Turo pa ni Noah sa dalampasiga na sakop na naturang beach ni Kenji. Pumayag na kayo, Mr. Mustache. Parang biglang may dumagan sa dibdib ni Kenji nang dahil sa pakiusap ng kanyang anak. Oo naman. Yay! Lumapad ng ngisi ni Kenji na hindi malaman kung maiiyak pa sa sobrang tuwa na bumalik sila sa lugar. Kumain na ba kayo ng almusal? Kung hindi pa, pwede ako magpagawa sa loob para i-offer sa inyo. Tapos na po, Mr. Mustache. Muling tugon ni Noah na abot tenga ng ngiti sa kanyang labi. Gusto nang mapabunghalik ni Kenji sa bansag na ni Noah habang ang kanyang puso'y nagdiriwang sa galak. Iniisip niya na ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalamang siyang tunay nitong ama. Baka magulat pa siya. O sige, pwede kayong maglaro dito hanggat kailan niyo gusto. Kung gutom kayo o nauuhaw ay magsabi lang kayo't magpapahanda ako. Kahit anong gusto niyo, pwede niyo sabihin sa akin. Huwag kayong mahihiya ng kapatid mo, okay? Super friendly na tono ng boses doon ni Kenji na kulang na lang ay ipahanda ang lahat ng hihilingin nila dito. Salamat Mr. Mustache. Ako nga po pala si Noah at ito naman pong kapatid kong si Andrea. I'm 6 years old and she is 3 years old. Our mother is a famous art painter and she is Joanna Baruel. We are pleased to meet you Mr. Mustache. Patuloy pa ni Noah ang kumikinang ng mga mata sa tama ng sinag ng haring araw mula sa malinis na langit sa kanyang nagsisimula ng mamawis na mukha. Namula ng mga mata ni Kenji, lantarang ng hapdi na yon sa ginagawang pagpapakilala ng sariling anak. Nais niya rin sanang sabihin na siya si Kenji Baruel, ang kanyang ama, ngunit ngayon pa lang ay parang binibiyak ng puso niya. Parang hindi niya pa kayang harapin at sagutin ang maraming katanungan ng bata sa katauhan niya. We don't care kung ayaw mong sabihin sa amin kung sino ka. We can call you Mr. Mustache anyway. Dugtong pa ni Noah na natiling mga matang nakaburo sa kanyang mukha. Bahagyang sinagi ni Noah ang kapatid ni inutusang mag-hello sa bago nilang kaibigan. Hindi ka naman magagalit kung tawagin ka naming Mr. Mustache, hindi ba? Hello, Mr. Mustache! Kaway ni Andrea ang kanyang isang kamay kay Kenji. Puno ng pananabik na tinitigan ni Kenji ang anak. Nasa pakiramdam na naman siya na kung nakakatayo lang ng mag-isa at nakakalakad, malamang ay kanina niya pa ito binigyan ng mahigpit na yakap. Ikinulong sa kanyang mga bisig upang dami ng yakap sa anak at punan noon ang mga taong hindi niya nagawa sa kanyang anak. Hay, pausang boses na balik niya ng pagbati sa kanila. Gumagaralgal ng tinig niya. I am Mr. Mustache now. Pwede ka po ba naming ma-shake hands? Paulit-ulit na tumango si Kenji. Gusto niyang mayakap ang anak pero kung shake hands lang munang ibibigay ngayon ng tadhana, sino siya para magreklamo? Sino siya para maghangad ng mas malaking bagay pa dito? Sure. Lapit kayo dito sa akin. Yay! Tumakbo na palapit sa kanya ang dalawang bata at sabay na kinuha ang tig-isa niyang kamay. Sa mga sandaling iyon, gusto na ni Kenjing hilahin ang anak upang yakapin ng mahigpit. Pero pinigilan niyang sarili at baka matakot to. Saka na lang kapag close na silang dalawa. Kapag pwede na't pinahintulutan na niya yung gawin ng tadhana nila. Let's go and play with the sun under the sun, Andrea. Pinanood ni Kenjing mamulot ng shells ang dalawang bata sa front ng dalampasigan ng beach niya. Nagkasya na siya na mapangiti sa panakanakang hagik-hika ng dalawa habang naglalaro sa kanyang harapan. Nang mapuno ang fishnet nilang dalawa ay pinainom na muna ni Kenji ng orange juice ang dalawa na puro pawis bago niya pinakawalan. See you tomorrow, Mr. Mustache! Sabay na sigaw ng dalawa na kumakaway habang papaalis na. Bye! Kaway din ni Kenji hindi mapigilan ang sariling mapangiti ng malaki. Hihintayin ko kayo bukas. Sa mga sumunod na araw ay naging rutina ng dalawang batang magtungo sa beach resort ni Kenji na palaging nag-aabang sa kanilang pagpunta upang mamulot ng shells. Sa ika-4 na araw ay kinuha na ni Kenji ng pagkakataong iyon upang simulan ang kanyang pakay.
Gusto niyang iguhit ang dalawang bata na abalang naglalaro sa buhanginan. Hindi naman siya nabigo. Bago matapos ang dalaway natapos niya na ring magulong sketch ng mga ito. Inayos na lang niya yon pagsapit ng gabi upang mas maging malinaw at klaro sa taong makakakita. Malapad siyang napangiti habang pinagmamasdan niya yon. Ganun ang pangarap nila ni Britney noon, panoorin ng mga anak nilang naglalaro. Sa wakas, meron na akong unang collection ng portrait niyo. Masusing pinagmasdan ni Britney ang dalawang anak na paunti-unting nagiging tan na ang kulay ng balat sa araw-araw nilang pagbibilad sa ilalim ng araw. Masiglang mga mata ni Noah at alam niyang dahil ito sa kanilang bagong kalaro. Busy siya sa kanyang obra maestra na plano niyang isasali niya sa isang art exhibit sa pagbabalik nila ng Malaysia. Gusto niyang kapag lumuwas sila upang asikasuhin ng papers ay tapos na niyang naturang painting niya doon. Kamustang bago niyong kalaro? Hindi naman kayo pasaway sa kanya? Sabay na umiling ang dalawang bata. Tikom ang bibig ni Noah habang busy sa kanyang pagkain. Alam niya na kapag sinabi niya sa ina na yun na yung lalaki naka-wheelchair, pagbabawalan sila. Kaya mabuting ilihim na lang niya yon. Mami, si Mr. Moose. Agad na pinuto ni Noah ang sasabihin ni Andrea. Mabubuko sila oras na malaman yun ng ina. Nakita naman to ni Yaya Tina pero dahil hindi naman ito alam na si Kenji iyon, dahil nabanggit lang ni Britney yun kay Manang Elsa, kaya wala pa rin itong kamalay-malay. Na ang pinaglalapit niya pala ay ang tunay na mag-ama na dating amo rin niya. Ayos lang naman po, Mami. Gusto mo bang sumama sa amin papunta doon bukas? Alok ni Noah pero alam niyang bisang ina kung kaya naman malamang ay tatanggihan sila nito. Uminom na muna si Britney ng juice sa kanyang baso. Busy pa ako anak. Siguro sa mga susunod na araw na lang? Okay. Kinabukasan ay kapwa naging bagsak ang magkabilang balikat ni Noah at Andrea nang hindi makita si Kenji sa pwesto nito kung saan sila madalas nahintayin ng lalaki. Walang lumalabas kung kaya naman wala sila doong mapagtanungan. May katiwalang beach na yon, ngunit ng mga oras na yon ay abala pa sila sa paglilinis sa loob. Baka tulog pa, alo ni Tina sa dalawang batang dismayado ng mga mata. Malay niyo na puyat siya kagabi. Lingid sa kanilang kaalaman na nagbiyahe si Kenji ng nagdaang gabi papaluwas nang dahil sa monthly therapy nito. Hindi niya pwedeng ipagpaliban. Kung tutuusin ay nakalimutan niya na yon, butit pinaalala ng kapatid niyang si Althea. Gustuhin niya mang magpaalam sa mga bata hindi na yun nagawa, subalit nagbili naman siya na kapag pumunta sila doon, ay ibigay ang kopya ng kanyang sketch sa dalawa na pinagpuyatan. Wala pa rin si Mr. Mustache, kuya? Malungkot na sambit ni Andrea. Kinabukasan ng araw na yun ang pagpunta nila. Oo nga, nasa na kaya siya? Imposible namang late pa rin siyang nagising. Silip pa nila sa may banda ng pintuan. Nagbabaka sakaling makita na nilang hinahanap. Paano kaya natin malalaman kung nasan siya ngayon, Andrea? Hustong lumabas ang katiwala doong nakitang dalawang bata na panay ang silip sa loob ng bakuran ng rest house. Umatras sila sa takot na baka mapagalitan nang makitang paglabas ng bultong iyon. Wala na kasi silang paalam na lumapit upang mag-usisa kung nasan ang kanilang kaibigang si Kenji. Hi! Kayo ba sina Noah at Andrea? Friendly nitong tanong nang initan pang dalawang batang baka sa mukhang takot. I mean, yung mga kaibigang bata dito ni Mr. Mustache. Dugtong pa nakatiwala. Kapwa napilitang tumango ang dalawang bata na may blanco pa ring mukha kung sinong kausap nila ngayon. Heto, pinabibigay ni Mr. Mustache to sa inyong dalawa. Lahat nito na isang maliit at malaking envelope na ilang segundong tinitigan lang ni Noah. Napuno ng pag-aalinlangan ang mga mata niya kung tatanggapin niya ba yon o hindi. Ito para daw sa inyo. Tapos itong maliit ang bilin niya, ibigyan niyo raw sa mommy niyo. Tanggapin niyo na. Kay mommy? Nagtatakang tanong ni Noah na ikinatangulang ng katiwalang na pagbilinan. Dahan-dahan niyang tinanggap yon pero hindi pa rin sila umaalis sa kanilang kinatatayuan. Nasaan na po si Mr. Mustache? Busy ba siya? Lumuwas siya ng Maynila kagabi. Tapos na kasing bakasyon niya dito. Pero sabi niya, dito siya nakatira. Gate ni Noah ang nagaguluhan na sa sinasabi ng kanilang kaharap. Hindi na siya dito nakatira? May ibang bahay na ba siya? Bakit di siya nagpaalam sa amin ng kapatid ko? Ang daya niya naman. Ngumiti lang ang katiwala at hinawakan sa ulo si Noah. Bilin din yun ni Kenji in case na mag-usisa pang bata. Pinapasabi ni Mr. Mustache na muli daw kayong magkikita. Babalik siya kagad dito. Kailan? Baka pagbalik niya nakaalis na kami ni na mommy. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Bastang sabi niya muli raw kayo magkikita-kita. Pagbalik nila ng beach ay hustong kagigising lang ni Britney. Sa wakas sinagawa na niyang matapos ang obra niya. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagdating ng mga anak
Nakasimangot si Andrea at malungkot ang mukha ni Noah. Bagay na ipinagtaka niya dahil noon lang yun nangyari. Mukhang may hindi yata nagustuhan ng mga anak ngayon. Noah, Andrea, tapos na sa painting si Mommy. Pwede ko na kayong samahan sa kabilang beach resort. Masigla niyang saad upang pukawin at kunin ang atensyon ng dalawang bata. Bakit kayo nakasimangot? Anong nangyari? It's too late, Mommy. He left. He is gone. Napakunot ng noo doon ni Britney. Hindi maintindihan ko anong pinagsasabi ng kanyang anak. What do you mean? Who left? Who is gone? Mr. Mustache, Mommy. Si Andrea na malalim na bumuntong hiningang nilingon ng kapatid. Na-attach na rin siya kay Kenji kagaya ni Noah. Magaan din ang loob niya sa lalaki. Wala na si Mr. Mustache sa kabilang beach. Namilog ang mga mata ni Britney dahil noon lang niya narinig na may bansag pala sila sa nakilala nilang may-ari ng beach. Mr. what? Si Mr. Mustache, Mommy. Our friend. Tugon ni Noah na parang bigla na lang nag-alboroto. Naguluhan pa doon si Britney na napabaling na kay Tina, nakabuntot ng dalawang bata. Dala nitong dalawang envelope na walang sino man na nakakaalam kung anong laman, ni hindi niya rin binuksan upang silipin man lang. Yaya Tina, anong pinagsasabi ng dalawang batang ito na parang Biyernes Santong mga mukha? Iginalaw lang ni Tina magkabilang niyang balikat sabay lahat ng dalawang envelope sa harapan ni Britney. Pinapabigay daw po dito sa inyo, sabi ng katiwala ni Mr. Mustache. Tapos ito raw para daw sa mga bata. Mapang-usisa nang lumapit sa kanila si Manang Elsa, na curious ng mga mata kung anong laman ng envelope. Bakit naman magbibigay ng ganyan sa mga anak ko at sa akin? Hindi ko rin po alam, Madam Britney, pero familiar talagang mga mata ng lalaking yun. Parang nakita ko na siya. Para matapos ng tanungan nila kung anong laman ng envelope, ay binuksan na ni Britney ang malaking envelope at nakita niyang sketch iyon ng dalawang batang nasa dalampasigan. Doon pa lang ay nagkaroon na siya ng kutob. Tumahip ng kanyang dibdib sa kaalamang iyon na nilingon na si Noah na matamlay pa rin ang katawan at parang may sakit. Nakaupo na ito pero halatang walang anumang kagana-ganang kumilos sa araw na yon. Hindi kaya ang dating asawa niyang nakilala ng dalawa? Pinatunayan niyo ng pseudonym nitong nakalagay sa gilid kadikit ng date kung kailan niya ginawa ang naturang painting. Nahati ng labi ni Britney na para bang kakapusin ng hangin na maging malinaw sa kanyang lahat. Mabilis yung nabitawan ni Britney na tumahip ang dibdib sa labis na kaba. Si Kenji nga. Si Kenji ang nakakalaro ng mga anak niya at wala siyang kamalay-malay sa mga sandaling yon. Mabilis yung pinulot ni Tina at baka madumihan. Hawak ang dibdib na binalingan na niya ang dalawang batang parehong malungkot pa rin ang sandaling iyon. Unang sumilid sa kanyang isip ay baka nagpakilala tong ama ni Noah kung kaya naman sobrang na-attach sa kanya ang bata. Lukso na rin marahil ng dugo sa kanilang mag-ama. Pinilig niya ang ulo. Kung ginawa ni Kenji yon, malamang nagtanong na si Noah sa kanya. Pero wala naman siyang binabanggit kung hindi Mr. Mustache. Ibig sabihin hindi niya pa rin alam at hindi nagpakilala si Kenji sa anak nila. Noah, ano pang mga sinabi sa'yo ni Mr. Mustache? Nilingon siya nito, halatang battery pa rin ang hilatsa ng kanyang mukha. Hindi naman siya nagpaalam sa aming aalis, Mommy. Basta na lang siyang umalis. Nilingon na ni Noah ang kapatid. Di ba, Andrea? Nalaman na lang namin na wala na siya dyan. Sabi niya sa amin dyan siya nakatira. Nagsinungaling siya. Hindi, Mommy, sagot ni Andrea nagpalipat-lipat ang tingin kay Noah at kay Britney. Hindi makontento doon si Britney. Kailangan niya masiguradong wala silang alam sa totoo nitong katauhan. Anong pangalan ni Mr. Mustache? Hindi niya sinabi kaya binigyan namin siya ng pangalang Mr. Mustache dahil mahabang balbas niya. Bahagyang napahinga na ng maluwag doon si Britney. Mukha namang nagsasabi ng totoo ang kanyang mga anak. Wala silang dahilan upang magsinungaling. Isa pa umalis na ito kaya kung kaya naman, kailangan na niyang maging panatag din. Kailan kaya kami ulit magkikita? Sabi ng katiwala, binilin daw ni Mr. Mustache na magkikita kami ulit, Mommy. Nahigit na ni Britney ang kanyang hininga. Ang buong akala niya ay okay ng lahat pero may pahabol pa pala itong gulat. Noah, every friends we meet will eventually comes and go. Remember? Baka kapag binata ka na saka tayo babalik dito. Kasi kapag bumalik tayo ng Malaysia, hindi na tayo ulit babalik ng Pilipinas. Once na naikasal na rin kami ng Tito Maki, habang buhay na doon na tayo maninirahan sa Malaysia. Diba nasabi ko na ito? Nagbagong hilat siya ng mukha ni Noah na halatang ayaw sa kanyang mga sinasabi. Tumigas ang tingin nito sa kanya. Why, Mommy? How about Daddy? Our Daddy. Hindi mo ba talaga kami ipapakilala sa kanya? I wanna meet him. Andrea and I wanna meet him. Gate ni Noah na ikinagulantang ni na Britney, Manang Elsa at Tina.
Ano nga kayang gagawin ni Britney ngayong nalaman niyang muling nakalapit si Kenji kay Noah? Anong gagawin niya kapag muli nagkrus ang landas nila ng dating asawa? Magawa na kayang aminin ni Britney sa anak na si Mr. Mustache at ang ama ni Noah ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.